Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umahon si Jesus sa isang burol at magdamag doong nanalangin. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad at pumili siya ng 12 sa kanila na tinawag niya mga apostol. Simon na pinangalanan niyang Pedro at si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas at Santiago na anak ni Alfeo, si Simon ang makabayan, si Judas na anak ni Santiago, at si Judas Iscariote na naging taksil. Bumaba si Jesus kasama nila at tumayo sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kanyang mga alagad at ang napakaraming tao, buhat sa Judea at Jerusalem, at sa mga bayan sa baybaying dagat ng Tiro at Sidon. Pumaroon sila upang makinig sa kanya at mapagaling sa kanilang mga karamdaman. Pinagaling din niya ang mga pinahihirapan ng masasamang espiritu at sinikap ng lahat ng tao na mahipo siya sapagkat may taglay siyang kapangyarihang makapagpagaling ng lahat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Uupo na po ang lahat. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po, At maligayang pagdating po sa ating unang misa, itong tinatawag nating Triduum o 3 araw na pagdiriwang ng banal na misa bilang paghahanda para po sa nalalapit na kapistahan ng kambal na krus o yung banal na krus na ating pong ipinagdiriwang tuwing September 14 o yung pagtatampok sa banal na krus. At muli ililibot yung imahe na natagpuan dito sa lugar na ito sa Rahataco. May isang puno na ng biyakin ay nagkaroon ng marka ng krus. Kung kaya simula noon, ito ay ating pong pinararangalan. Muli, yung paalala sa atin, hindi lang tayo basta haharap sa mga larawang ito para humingi ng himala, kundi para din pagnilayan ang misteryo ng banal na krus na kung saan dito inialay ni Jesus ang kanyang buhay. At bago po yun, ay nawa yung itinuturo sa atin para sa araw na ito, yung kahalagahan po ng pagdarasal. Nagdasal po ba kayo ngayong araw na ito? Yes. Yung pagising sa umaga, nagdasal ba tayo? Opo. Yung pagising sa umaga, hanap agad ng almusal. Hanap agad ng mauutangan na pang-almusal. Kasi kadalasan, natatapos ang buong araw, nakakalimutan natin magdasal. Isip lang tayo ng isip kung ano-ano mga pinagkakaabalahan natin, pero yung pinakamahalaga sa buhay ng isang tao na hindi dapat mawala sa kanyang ginagawa ay yung pagdarasal. Kaya nga si Kristo, bago po niya pinangalanan ang 12 alagad na tinawag niya apostol, siya ay magdamag na nanalangin. Ipinagdasal niya ang mga pipiliing magiging apostol. Pag sinabing apostol, sila ay tagapaglingkod. Na pagbibili na niya, pagdating ng araw, pagkatapos ng kanyang pananatili sa mundong ito, ang kanyang misyon ay ipapasa niya sa kanyang mga apostol. Kaya hindi madali yung pagpili na kanyang ginawa o kaya't nangailangan ito ng magdamagang pagdarasal. Sabihin mo nga sa katabi ninyo, magdasal kang mabuti. Yung mga desisyon ba natin
yung mga desisyon niyo bang ginawa ay bunga ng pagdarasal? Yes. Yan kasi yung malalaman natin, no? Kung tama ba yung desisyon natin, nagkamali ba tayo, o kaya ano ba yung aral na itinuturo sa atin ng Diyos sa bawat desisyon na ating ginagawa. Kaya mahalaga po, no, na nagdarasal tayo. Dito sa lugar nito, sa barangay, ano bang barangay ito? 150. Ang mga pamilya ba dito sa barangay na ito, o lalong-lalo na ang mga naglilingkod sa barangay ay nagdarasal pa ba? Opo. Kailan kayo huling nagdasal bilang pamilya? Corny na. Yung parang corny na ang nanay magtatawag, o anak, magdasal na tayo ng Santo Rosario. Kailan huling nangyari yon na ang pamilya ay sama-samang nagdasal? Kadalasan lang, ayan, kapag may sakit na, napapadasal lang tayo. Pero hindi talaga natin gusto magdasal. Napapadasal lang tayo kasi may sakit na tayo. Napapadasal lang tayo kasi mayroon tayong problema. Napapadasal lang tayo kapag nalakas na yung ulan, naku, babahain na tayo. Pero dapat itong maging bahagi ng ating buhay. Pagising at bago pumikit ang ating mga mata, tiyakin natin na nakapagdasal tayo sa buong araw na ito. At napaka-crucial po ng mga kabataan, lalo na para sa mga barangay dito, no? Dahil ito yung mensahe para sa gabing ito. Turuan ninyong magdasal ang inyong mga anak. Huwag nilang basta turuan ng gadget. Marunong na sila ng gadget pero hindi pa sila marunong mag-sign of the cross. At kahit na tayo, tumanda na tayo, natutunan na natin ang magsugal online, pero yung magdasal, hindi pa natin natututunan. Kaya, ang nangyayari sa buhay natin, baluktot. Mga desisyon kasi natin, hindi natin ibinaan sa dasal. Kaya si Kristo, bago niya pinili ang mga alagad na ito, siya ay nagdasal. At ito ay talagang ipinagkatiwala niya sa Diyos, sa kanyang Ama, na kung ano man yung naging resulta ng kanyang pagpili, Diyos na po ang bahala doon. Ang kanyang Ama, basta't siya, sinunod niya kung ano ang kagustuhan ng kanyang Ama. So, ganun din nawa tayo. No? Hindi lang tayo basta mag-venerate o hahawak sa imahe ng kambal na krus, kundi sa bawat pagtingin natin, ang paanyaya sa atin, magdasal ka. Pag sinabi magdasal, kausapin mo ang Diyos. Makipag-usap ka sa Kanya. Huwag ka lang hingi ng hingi, kundi makipag-usap ka sa Kanya. Muli, no? Lalo na kung meron tayong mga desisyon na dapat gawin. Amen? Amen.